Secretary, maaari niyo po ba kaming bigyan ngayon ng update sa evacuation at repatriation program na mga Pinoy sa Israel at Lebanon? Yes, of course, alam na natin na nagdaan na ang isang araw mula sa malinaw na direktiba ng ating mahal na Pangulo tungo sa pag-mobilize ng mga government assets and resources para sa ligtas na pagpapauwi ng mga OFWs natin sa Lebanon. So, nandun ang DFA at DMW at Department of National Defense sa pagpupulong na yon na nakatanggap ng malinaw na direktiba ng ating Pangulo. Ngayon, isinasagawa ang effort na mag-charter ng eroplano at barko sa mga darating na araw. No? Sinasaayos pa ang mga paperwork as well as yung preparations for the chartering. Ngayon, while that is happening, meron tayong mga booking sa commercial flights. This has been ongoing for the last 12 months or so. Lagpas 1,000 na ang nakauwi sa pagitan ng OFW sa Israel at sa Lebanon. At may napipintong 230 na uuwi as a result of flight bookings ng mga OFWs galing sa Lebanon. And then of course, yung pagkakaroon ng mga patuloy pa na pagsumite ng mga dokumento sa Lebanese Immigration Authority. Sigit kumulang, meron pang 409 na kailangan iproseso sa Lebanese Immigration Authorities. Bukod dito sa 213 na meron ng plane ticket na ka-clear na. Okay. And then sa kabuuang bilang, mga 178 naman ang nasa shelters natin, 3 shelters natin sa Beirut na pinamamahalaan ng DMW at ng OWA. Katuwang natin ang Department of Foreign Affairs, ang embahada natin sa Beirut. But Secretary, can you give us an idea how many people, how many OFWs po yung ating tinatanaw na mapauwi po sa mga susunod na araw bukod po sa nabanggit yung 213? Kung titignan nyo yung kabuuang bilang, so may 213 na may plane tickets at may mga 409 na pinoproseso pa, kailangan pa i-proseso o idaan sa Lebanese immigration. So, kulang lagpas 600. Ang inaantay pa natin, merong 20 darating sa weekend na ito. At kasi ang nangyayari, pinubook sila sa iba't ibang flights. Hindi makabook ng bulto sa isang flight. Kaya nga sa pinag-utos ng ating Pangulo, mainam na mag-mobilize ng resources at assets ng pamahalaan tungo sa chartering o pagsakay lang sa isang aeroplano o sa isang barko out of Beirut, paglabas ng Beirut. So ito'y sinasagawa pa sa ngayon at saka na kami mag-anunsyo ng kabuuang detalye patungkol dito sa direktiba ng ating Pangulo. But we are already implementing carefully yung words, yung directives ng ating Pangulo along these lines. Secretary, meron po mga report sa social media na mayroong mga OFW sa Beirut o kahit sa ilang bahagi pa ng Lebanon na hindi daw po pinapayagan ng kanilang mga amo na umuwi. Paano po ang sistemang gagawin po natin para sa kanila? Sanay naman ang ating mga tauhan, mga labor attaché at welfare officers ng OWA tungo sa pakikipag-usap sa mga employers on the ground. Matagal na itong nakasanayan, expertise ng ating mga tao. Kaya may kumpiyansa ako na makakausap natin yung mga employers para payagan yung ating kababayan na umuwi. And then of course, doon naman sa ating mga kababayan, yung financial assistance o yung reintegration assistance na pinag-utos ng ating Pangulo, full of government approach pagbalik niya. No? So merong pangkalusugan ng DOH nandyan, sina Sec. Ted Herbosa, ang DSWD naririyan din, pagbigay ng financial aid at livelihood. And then of course sa DMW OWA, yung 150,000 financial assistance nakaantay din, nakatabay para sa ating mga kababayan. Secretary, sa nandun din yung libreng training vouchers. Just to clarify, voluntary pa rin po ang repatriation sa ngayon. Tama po ba? Yes, it's alert level 3. Okay. Nagtatalaga ng alert levels ay DFA and that's voluntary repatriation mode. There's a total ban on deployment but it's on voluntary repatriation mode. Okay, kahapon po nabanggit ninyo ang posibilidad na gagamitin din ng pamahalaan yung mga air at sea assets ng gobyerno po. Mas madali po ba ito kaysa, although nabanggit nyo kanina, may mga chartered flights na kayong ginawa, pero will that be easier po kung gagamitin yung mga assets ng gobyerno? Kasi ngayon, ang chartered, ang commercial flights, manaka-naka ang
paglagay ng mga pasahero natin sa mga eroplano. So, patatlo-tatlo, pawalo, siyam, ganyan. Meron mga ilang bulto sa dalawang petsa, pero sa pangkalahatan, hindi maisasakay itong bulto ng 213 sa isa o dalawa o tatlong flight lamang. They're spread over in about 12 different flights. So, nagkakahirapan, kasi nga maraming pilahan sa pagbili ng ticket at pilahan din sa pag-secure ng clearance sa Lebanese authorities. So, nakikita natin na talagang napapanahon na para sa chartered ship or plane kung saan sasakay ng bulto ng malakihan, maramihan yung ating mga OFWs. Opo. Maraming salamat, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers.